So, yan. Magandang tanghali mga ka-viewers at mayroon akong binaklas dito na Bluetooth speaker. Yan. So, yung brand naman nito ay isang JBL. Yan o, JBL. Pero ito po ay hindi to legit mga ka-viewers na JBL. Peke ko ito na JBL dahil yung ginagamit niya na battery ay ganito. Kasi ayan o, sa pagkakalam ko kasi yung JBL na mga legit ay gumagamit sila ng ng baterya na yung parang palapad, yung pa-flat siya at pahaba na parang baterya ng cellphone pero pahaba siya. Kadalasan yun po ang ginagamit ng JBL mga ka-viewers. Pero ewan ko lang, pero sa tingin ko hindi ito legit na JBL. So ito po ay imitation lang. Dahil sa din niya malaman naman talaga. At yan, medyo may kahirapan din itong ibaklas dahil madami siyang screw. Yun. So, dito tayo mga kabirsan. Ang reklamo sa may-ari nito sa akin ay nabaklas na yung kanyang charging port. So, ito naman yung kanyang charging port mga kabirsan. Yan po yung kanyang charging port or charging input. Yan. Yun po. So, ano siya? Micro USB type. Yan. So, yung ipinalit ko dyan ay mga ka-viewers, ito. So, ito pala ay na-repair ko na. Yan, natapos ko nang nalagyan ng ganito. Yan yung ipinalit ko. Type-C na charging port or charging input. Yan, at siya binuhusan ng maraming glue stick para matibay din. At ngayon, dito na yung kanyang connection mga ka-viewers, oh. Yan, nakalagay dyan, nakatap dyan sa paa ng IC, sa kanyang positive side, sa input, kung saan yung paa ng IC, at yung isa namang negative, dito sa ground ng, sa body. Kahit saan dyan, basta ground. Pwede naman dito sa body ng USB, dahil ground din ito eh. Pwede din dyan. Pero ako, dito ko tinatap banda. Dyan talaga sa may ground. So, yan. Yan. So, bago ko pa itong mga ka-viewers, at sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, inanyahaan ko po kayong mag-subscribe at huwag niyo rin kalimutang pindutin yung notification bell at ilagay sa all para notified kayo kaagad sa aking mga upcoming videos. At huwag niyo rin kalimutang i-share sa iba mga ka-viewers at i-like yung ating video. Yun. So, dito pala mga ka-viewers, bali, ang unang sira dito, sabi ng may-ari, ay yung kanyang pinaka-charging port ito or charging input na micro USB natanggal. So, hindi na daw nila ma-charge. Noong una pa daw, pati yung kanyang baterya, may problema na rin daw, sabi ni Sir yung nagla dito, dahil yung ginagamit nila ay nakapol naman yung ito kasi yung sa kanya eh. So, full charge naman daw. Ang problema, pag ginagamit na, bumagsak at magsasabi na low battery. So, hindi na daw magagamit dahil low battery na low-bat na kagad. Yan. So, kaya ito na siya mga kabisa. Pinalitan ko na rin ang baterya. At itong baterya na ipinalit ko, yung brand ay, hindi natakita. Yan, Hongli. Yan ang brand, Hongli. Yan, Hongli. So, itong mga baterya na ito mga kabisa ay mumurahin din to. Mura lang ito sa online. Nasa mga running 35 peso yung isa. Ano na pag marami yung bilhin mo, so mura lang mo siya mabibili dahil mababa lang naman ito ng mga ka-viewers. Mababa lang yung kanyang milliampere. So ito po ay nasa mga 1.2 lang. 1,200 milliampere. Itong baterya na ito mga ka-viewers. Yan. Kahit itong sa original ito sa kanya talaga ay mababa lang din to eh. Ganun lang din, 1.2 lang din. Yan. So, kaso nga walang naka-indicate dito kung ilang milliampere. Kahit itong nilagay ko mga kabers, wala din nakalagay na ilang ampere. Pero doon sa kung saan natin ito mabibili doon sa online, meron sa kanyang nakalagay doon na future, sa kanyang tawag doon, kanyang specs doon na nakalagay, may nakalagay na 1,200 milliampere yung nito na tawag dyan, amperahe or milliampere yung nito. So, yung pinaka-maximum niya. So, 1 to, mga ka-viewers. So, yan. Pero kung gusto niyo malaman talaga ang exact amperage niya, pwede kayong gumagamit ng amperage meter.
Meron namang mga kabers yung maliliit na parang USB na pina-plug mo lang doon at ito ay nilagay mo sa ano. Tapos kinunik mo doon, makita mo siya. Makita mo yung kanyang pinaka pole talaga, kung ilang ampere siya. So mayroon ganoon mga ka-viewers. So yan, dito tayo sa ano nito. So pasensya na, hindi ko na ipakita sa inyo ang back-class nito dahil yun nga, madami-dami talagang screw. So mayroon naman akong tutorial nito doon sa mga dati ko pang upload. So pwede niyo din yung pasyalan mga ka-viewers. Yan. Pwede niyo yung pasyalan para makita niyo kung paano babaklasin dito. Pero para sa akin madali lang naman talaga. Kung first timer ka pa lang sa pagbaklas ng mga ganito, huwag mo siyang biglain. Hanapin mo muna yung ano niya. Katulad ito, meron siyang kaha, itong case na to. Yun, ito yung naka-clip lang dito. Or yung minsan, yan yung clip niyo, yung lock. Yan, pati dito mayroon din yan eh. Yan. So pag natanggal mo na ito, mubungad sa iyo yung maraming mga screw. Tulad dito. Yan oh. Oh, dito, may lagyan ng screw. Dito. Dami pa yan mga ka-viewers. So, doon mo na tatanggalin yung isa-isa yung mga screw. So, ganun, madali lang naman. Kaya nga, hindi ko lang naman, ano naman ibig sabihin na madali lang talaga yung pagbaklas. So, masundan mo lang siya dahil doon naman talaga yung screw. Pero, medyo kukonsumo din siya ng oras dahil yun nga, marami yung screw niya. Kaya, minabuti ko na lang na hindi na binidyo yung pagtanggal. At, yun nga, nilagyan ko na rin ng ito, di ko na din i-explain tong paglagay nito dahil marami naman din akong video dyan na kung paano maglagay ng pinaka-charging port niya. Ayan, marami tayong ni-repair dyan dito sa aking channel. Marami akong upload na paano i-repair yung mga Bluetooth speaker na tanggal na yung kanyang pinaka-charging port. Yan. So, yun. Yun yung gamit natin. Pero hindi lang yun. Marami pa rin tayong solusyon kung paano yan solusyonan, kung paano i-repair. Katulad ng ginagawa ko dati, dahil hindi ko pa naman nalaman tong ganitong klaseng mga ganitong klaseng charging port. So ang ginagamit ko dati ay ganito. Ito sa cellphone. So ito, itong dulo nito ay puputulin ko tapos ito ko solda sa dito sa malapit sa may charging IC. So ito, nakalawit sa labas. So pwede naman to para sa akin. Nga lang, kailangan mong ingatan dahil pag ito ay naipit or sa cabinet ba, saan nyo nilagay ito at nahatak nyo, siyempre maputol. Yun lang mga kabis. Pero tumatagal naman siya. Itong mga ganitong classic technique ay to siya. For the meantime, kung wala pa kayong charging port, so pwede yung ganito. So, meron din akong upload dyan na ganito yung ginagamit ko sa pag-repair para ma-charge siya. So, yan mga ka-viewers. So, dito tayo. So, ito pala, napalitan ko na ng baterya. Ito yung ipinalit ko. Ito yung kanyang original. Mahinang pa. Yan. Pinaklas ko sa inyo. Sa tingin ko, hindi na din siguro ito original mga ka-viewers eh. Dahil ang original nito ay hindi nakahinang. Yung ginamitan ng yung ginagano lang nakalimutan ko yung pangalan mga ka-viewers para didikit yung pinaka-tabbing wire. Yan. Yung parang lata nito na manipis. Tawag yan ay tabbing wire. So, pag original talaga na hindi pa na-repair, na hindi pa napalitan, ang ginagamit yun ay tabbing wire. Yan. So, tingin ko, ang original ay napalitan na rin. Pero ganito pa rin yung baterya mga ka-viewers. Yan. Ganito yung ginagamit nila. Kung tingnan natin dito, yan lagayan, itong bilog na to, dito yung lagayan ng baterya. Tingnan nyo ha. Nakita ko sa inyo. Yan Ito. Medyo Yan pumasok dito pala ba kurso? Ito, mali. Sorry. Ito. Yan. Di ba? Pasok. Dahil, dito yung ginagamit ko na battery. Yan. So, para dyan lang talaga. Yan yung lagayan niya. So, pasensya na, mali yung naituro ko. Ito pala ay hindi lagayan ng battery. Yan. Dyan yan, Ganun yan. Tapos, ito naman, dito yan lalapat, Yan. Para hindi matanggal itong pinaka-speaker. So,
So, tutulak yan, ito yung tutulak dyan para hindi ito matanggal. Hindi gagalaw-galaw yung sticker. Ayan. So, yun mga ka-viewers. Iyan ko lang ito. I-symbol ko lang. At ang pagka-symbol, hindi ko lang ipakita dahil kung ang pagka-symbol naman ito, kung paano mo tinatanggal, ganoon lang din. Yan. Yung mga screw, ganoon lang din sa uli. Ito lang, sa uli mo lang naman to. Itong pinaka-rubber pad niya, ito. Itong nababounce-bounce. Yan. Isauli mo lang naman yan. Pinaka-bouncer niya, dito. Yan. Ngayon, anong tawag sa iba nito? Yan. Sauli mo lang yan. Okay na yan. Yun. So, ngayon, umulan na mga kabis, oh. Lakas ang ulan sa labas. Yan, oh. Yun, oh. O, diba? Umulan sa labas, mga kabis. Kanina pa to, isang araw pa talaga yung ano din sa amin dito. Umulan at kagabi, lakas ng hangin. Ayun. So yan, mga kabis. Asimbol ko na to para hindi nahabot na video natin. Pakita ko na sa inyo pag tapos natin masimbol at ititest na natin. So yan, mga kabis, at stay tuned lang po. So yan mga ka-viewers, tapos na ko na pong ma-assemble itong GWL na to. Yan. So yan na po yung kanyang forma, oh. Yan. So yung pinakatakip dito, wala na daw yung pinakatakip. Meron yung takip dito eh. Tsaka sa taas naman, itong pinaka-handle dito, ayan, meron din yung handle. So siguro, nung unang nag-repair nito siguro, hindi na ibinalik. Or baka naman, sa paggamit ng may-ari ay nasira. Yan. So yun mga ka-viewers, okay na po yung ating ni-repair at na-symbol na. Ganyan siya, oh. Yun. Ayan. So okay na siya. So ngayon, atin na itong iti-testing mga ka-viewers. Ito natin siyang i-test. Saan na yan? Tayo natin itong mag-test. So, ito yung ano niya, power. Ito siyang e-power. Ay, kulang. Ayun. Ayun, nag-power. Tapos, dahil wala akong ano dito, select tayo sa ano lang, FM lang, ipatugtog natin. Pwede na, ang importante ay tumugtog na siya, so okay na yan. So, select tayo sa FM. Yun. Yan. Yun. Oh, di ba mga ka-viewers, tumugtog. Okay na siya. Yan, okay na mga ka-viewers. Yun, huwag nating pahabaan yung pag-sounds dahil baka masipa tayo ni Lolo. So, okay na. Tumunog na. So, success. So, ang napalitan ko lang dito, yun o. Yun lang mga kabis, oh. Yun, yung pinaka-charging port na yan. At, ipakita ko pa rin sa inyo kung mag-charge ba yan o hindi. So, ito yung pinaka-charger natin. Yan, muntik ko pa lang yung maipakita kung mag-charge ba o hindi. So, yan siya, oh. Yan yung nilagay natin na, pinaka-charging port. So, ganun natin dito. Ay, medyo mahirap. Mga kabiyos, tumama itong ano. Paano ba to? Hindi may charge mga kabiyos, ah. Yun. Ayun, nag-red, oh. Ayun, nagre-red siya. Yun. So, okay na mga kabiyos. Problema, maano. Napakano na tanggalin. Hanapan ko na lang to ng paraan. So yan mga kabers, oh. Nagre-red na siya pag kina-charge. Kita nyo? Yan, oh. Nagta-charge. Yan, kulay red. Oh, di ba? So, charging siya, charging. Yan, oh. Ta-charge yan. Yan, para makuha na to ng may-ari. Yan, tapos pag-i-off. Off din siya. Yun. So yan. Good stuff mga ka-viewers. Yan, so nakita nyo naman, nagcha-charge naman yan, oh. Mabuto chok.
Mahal ni mo tsukoy. Tapos pag tinatanggal natin siya, yan, oh. Pag tinatanggal, nawawala yung kulay red, mga kabiyers. Ang nagano ay green. Yan. Pero pag sinasalpang natin yan uli, magka-red naman yan siya uli, mga kabiyers. Yan, oh. Yan, nag-red na. Yun. So, goods, mga kabiyers. Okay na. Success yung ating repair. So, bago pa tayo mag-end, so sa mga nga pala, kung mayroon pala kayong nakuhang konting ideya sa aking isinashare kung paano tayo mag-repair ng itong kasing mga speaker at paano siya palitan. Ng katulad nito ay sira yung kanyang charging port. So, yun naman ating pinalitan, charging port at ito, battery. Yun, itong baterya niya. Kung sakaling yung baterya nyo, so mali pa. So, kung sakaling yung inyong Bluetooth speaker ay namatay kagad pag ginagamit, nagpo-pull tapos namatay. So, try nyo palitan muna yung pinaka-battery. So, ganun lang, mga ka-viewers. Yan. So, sana wag nyo kalimutang mag-subscribe at pindutin yung notification bell at ilagay sa all para notified kayo kaagad o ma-notify kayo sa mga upcoming kong mga video, mga ka-viewers. Ayan. At huwag nyo kalimutang i-share sa iba at i-like yung ating video. So, yan. Bye-bye, mga ka-viewers. At kita-kita tayo ulit sa aking next na mga upload. So, bye-bye, mga ka-viewers.